Makalipas ang isang linggo, sa Yanjiang City Film Base, may lumapit kay Shi Luobing at nagsabi na may isang boss na nagngangalang Zhang na nais makipag-usap tungkol sa isang posibleng kooperasyon. Nakangiting pumayag si Shi Luobing at mahinahong nagsabi na handa siyang makipagkita. Paglapit niya kay Mr. Zhang, magalang siyang nakipagkamay at bumati. Tinanong niya ito kung anong uri ng kooperasyon ang nais nitong pag-usapan. Ngunit sa mismong sandali ng kanilang pakikipagkamay, hindi napigilan ni Mr. Zhang na mamula ng husto, dahil ramdam niya ang lambot at kinis ng kamay ni Shi Luobing. Naglakad si Mr. Zhang papunta sa harapan at tinuro ang set, saka nagtanong kung iyon ba ang set ng pelikula ni Miss Shi. Pagkatapos ay may bahid ng pangmamaliit niyang sinabi na malinaw na hindi ito isang malaking produksyon. Dahil dito, labis na nagtaka si Shi Luobing at hindi niya maunawaan kung ano ang gustong ipahiwatig ni Mr. Zhang. Nagpatuloy ito at sinabi na kung ihahambing sa ibang set, kitang-kita ang malaking kaibahan, at sa kanyang isipan ay malinaw na sinamantala lamang ng produksyon ang kasikatan upang makahikayat ng milyon-milyong puhunan, isang lantad na mababang uri ng paggawa. Tumingin muli si Mr. Zhang kay Shi Luobing at diretsyo niyang sinabi na kung hindi siya nagkakamali, ang production cost ng pelikula ay nasa 2 milyong yuan lamang, na aniyay katawa-tawa at tiyak na mahirap pagkakitaan. Sa halip na magalit, seryosong sinabi ni Shi Luobing kay Mr. Zhang na malaya itong magsabi ng kanyang saloobin. Dahil akala ni Mr. Zhang ay kumagat siya sa pain, masayang ngumiti ito at diretsyo nang nagsalita. Ipinahayag ni Mr. Zhang na handa siyang mag-invest ng 8 milyong yuan bilang pondo para sa promosyon ng pelikula. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Shi Luobing dahil napakalaking halaga nito. Nagpatuloy si Mr. Zhang, may halong pagmamayabang, at sinabing sa panahon ngayon, mas mahalaga ang promosyon kaysa sa mismong paggawa ng pelikula. Ipinangako niya na sa pondong ibibigay niya, tiyak nakikita ng malaki ang proyekto. Idinagdag pa niya na dumating ang pera sa tamang oras at hindi na kailangan ng labis na pasasalamat. Pagdating sa hatian, iminungkahi niyang 70-30, 3 bahagi kay Shi Luobing at 7 bahagi sa kanya. Kasabay nito, inilabas ni Mr. Zhang ang kanyang mapangahas na intensyon at sinabing kung nais ni Miss Shi na madagdagan ang kanyang bahagi, bukas naman daw ito sa negosasyon, dahil pareho lamang silang nasa iisang industriya at alam na raw niya ang ibig sabihin nito. Ngunit sa halip na mataranta, bahagya lamang ngumiti si Shi Luobing, sapagkat hindi alam ni Mr. Zhang ang katotohanan. Sa seryosong tinig, direkta niyang sinabi na tila may hindi ito naintindihan. Ang production cost ng pelikula ay hindi 2 milyon kundi 50 milyong yuan. Sa sandaling iyon, tuluyang natigilan si Mr. Zhang, labis na nabigla sa halagang kanyang narinig, isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Sabay noon, agad na tumalikod si Shi Luobing at mahinahong inutusan si Shaolin na ihatid palabas si Mr. Zhang. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Shaolin upang sundin ang utos. Ngunit biglang sumabog sa galit si Mr. Zhang at pasigaw na sinabi kay Shi Luobing na imposible ang sinasabi nito. Aniya, kailanman ay wala pang maliit na online film mula sa isang maliit na kumpanya na nagkaroon ng napakalaking budget. Sigurado raw siyang tinaasan lang ni Shi Luobing ang presyo, at hindi siya naniniwalang ang isang simpleng set ay maaaring gumastos ng 50 milyong yuan. Pagkatapos nito, marahas niyang sinabihan si Shaolin na tumabi, sabay sabing hindi siya aalis at hindi raw sapat ang basta na lang siyang paalisan. Ngunit kalmado namang ipinaliwanag ni Shaolin na nagkakamali siya, ang buong studio ay nirentahan ng kanilang kumpanya, at lahat ng set na naroon ay para sa iisang pelikula lamang. Dagdag pa ni Shaolin, kung hindi siya aalis, maituturing na itong pagpasok sa pribadong pag-aari. Sa sandaling iyon, tuluyang natigilan si Mr. Zhang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at narinig.
at unti-unting napalitan ng pagkabigla ang kanina'y galit niyang ekspresyon. Samantala, nagpadala naman agad ng mensahe si Shi Luobing kay Lin Xin at ipinaalam na matatapos na ang filmang ni Shaolin kinabukasan, sabay tanong kung darating ba ito. Ilang sandali lang, nag-reply si Lin Xin at nagpadala pa ng litrato, sabay sabing papunta na siya ng Myanmar at malamang ay hindi siya makakabalik sa loob ng ilang araw. Matapos mabasa ang mensahe, hindi na pinilit pa ni Shi Luobing. Sa kanyang isipan, normal lang iyon, isang malaking pangalan sa industriya ng pelikula si Lin Xin, palaging abala at naglalakbay sa iba't ibang bansa, kaya wala itong oras para dumalo sa wrap-up ng isang maliit na online film. Ngunit maya-maya pa'y muling nagpadala ng mensahe si Lin Xin at pinaalalahanan siya na huwag magtipid sa promotion budget ng pelikula, at sinabi pang maglilipat siya ng dagdag na pondo. Agad namang tumanggi si Shi Luobing at sinabing hindi na kailangan dahil mahigit 300 milyong yuan pa ang natitira. Sa kabila nito, mariing sinabi ni Lin Xin na huwag palaging mag-isip ng pagtitipid. Aniya, dapat gumastos ng hindi bababa sa 200 milyong yuan para sa promosyon, at agad ding ayanunsyo ang sequel na may minimum na production cost na 100 milyon. Idinagdag pa niya na kung kakailanganin ng mas malaking pondo, huwag mag-atubiling magsabi. Sa sobrang gulat ni Shi Luobing, agad niyang sinabi na napakalaki na ng halagang iyon. Ngunit maikli lamang ang sagot ni Lin Xin, pakinggan na lamang siya dahil paalis na ito at sasakay na sa eroplano. Dahil sa labis na tiwala ni Lin Xin sa kanya, hindi napigilan ni Shi Luobing na mamula sa tuwa. Sa kanyang puso, same time niyang naisip na ganoon na lamang ang pagtitiwala sa kanya, at hinding-hindi niya ito bibiguin. Ano man ang mangyari, sisiguraduhin niyang mapapakinis ang pelikulang ito hanggang sa maging perpekto. Agad siyang nagtungo sa chat history upang balikan ang naging usapan nila ni Lin Xin. Habang binabasa niya ang bawat mensahe, hindi niya mapigil ang lalong mahulog ang loob niya rito. Ramdam na ramdam niya ang mga kabutihang ipinapakita ni Lin Xin at ang napakalaking tiwalang ibinibigay nito sa kanya. Habang abala siya sa tahimik na pagbabasa, bigla siyang tinawag ni Shaolin. Agad namang lumingon si Shi Luobing, at kitang-kita sa kanyang mukha ang hindi may tago-tago na saya. Tinanong pa niya kung siya nga ba ang tinatawag nito. Nang makita ni Shaolin ang reaksyon niya, hindi nito napigil ang matawa. Biro niya, mas mahirap pa raw pigilan ang ngiti ni Shi Luobing kaysa kay AK, at diretso pa nitong tinanong kung nobyo ba niya ang kausap niya sa chat. Mabilis namang itinanggi iyon ni Shi Luobing at halos pabulong na sinabi na walang ganoon, sabay tanong kung ano ang kailangan ni Shaolin. Kalma namang ipinaalam ni Shaolin na matapos na ang huling 2 eksena ay mag-wrap up na ang filmang. Agad namang naglakad si Shi Luobing upang asikasuhin ang trabaho. Ngunit habang naglalakad, hindi pa rin niya mapigil ang mag-isip. Sa kanyang isipan, biglang sumagi ang tanong kung may girlfriend nga ba si Lin Xin, ang babaeng si Cha Cha. Ngunit agad din niyang pinigilan ang sarili. Hindi ito ang oras para mag-isip ng ganoon. Sa ngayon, iisa lang ang kailangan niyang pagtuunan ng pansin, ang gawing perpekto ang pelikulang ito. Sa kalagitnaan ng filmang, patuloy na iniisip ni Shi Luobing na kailangan niyang pagandahin at paghusayin ang pelikula upang masaklian si Lin Xin sa lahat ng tulong at tiwalang ibinigay nito sa kanya. Pagdating sa script, matagal niya itong pinakinis at inaral, hinding-hindi siya pwedeng pumalpak. Mabilis ang paglipas ng panahon, at 5 araw na lamang ang natitira bago ang opisyal na pagpapalabas ng pelikula. Habang ini-interview si Shi Luobing ng isang babaeng host, masigla nitong ipinakilala sa mga manunood ang panauhin ng programa. Sinabi niyang naroon ang pinakasikat na bisita ng episode ng Endless Entertainment, si Shi Luobing, at malugod niya itong tinanggap. Masayang bumati si Shi Luobing sa mga manunood at nagpakilala ng maayos. May paghanga namang sinabi ang host, na mas lalo raw gumaganda si Shi Luobing,
At ang mga masisipag na babae raw talaga ang pinakamaganda. Dagdag pa nito, matapos niyang ilantad ang kriminal na gawain ni Wu Yifan at matapang na punitin ang isang mapanlinlang na kontrata, tinawag na raw siya ng mga netizen bilang isang matapang na mandirigma ng karapatan. Sa narinig na iyon, mahinahong sinabi ni Shi Luobing na masyado raw mababait ang mga netizen. Ipinaliwanag niyang isa lamang siyang ordinaryong tao na nagsusumikap para matupad ang kanyang mga pangarap, at sa pagkakataong ito ay nakatanggap din siya ng tulong mula sa isang benefactor. Dahil dito, tinanong siya ng host kung totoo raw bang maraming kumpanya ang gustong pumirma ng kontrata sa kanya ngayon. Diretso namang sinabi ni Shi Luobing na totoo iyon, ngunit mayroon na siyang sariling film company. Maliit man ito, determinado silang magsikap upang makagawa ng magagandang pelikula para sa mga manunood na patuloy na sumusuporta sa kanila. Dagdag pa niya, malapit nang ipalabas ang kanyang online film na The Indomitable Shaolin, at inimbitahan niya ang lahat na panoorin ito. Samantala, nang marinig ito ni Mr. Yang, hindi niya napigil ang ihagis ang hawak niyang baso ng alak sa telebisyon dahil sa matinding galit. Habang nakatapak ang isang paa ni Mr. Yang sa likod ng babae, galit na galit siyang napamura sa kanyang pinapanood. Nanginginig sa puot, sinabi niyang halos nasa kamay na niya ang kanyang biktima, ngunit bigla na lamang may sumulpat na isang mayamang lalaki at iniligtas ito. Pagkasabi noon, malakas niyang sinipa ang babaeng inaapakan niya. Dahil sa sakit, hindi napigilan ng babae ang mapahiyaw habang nanginginig ang buong katawan. Sa gilid, pilit namang pinakalma ni Secretary Lee si Mr. Yang habang inaalok ito ng alak. Sinabi niya na huwag na itong magalit dahil panalo pa rin naman sila, nakatanggap sila ng 100 milyong yuan bilang bayad sa paglabag sa kontrata. Dagdag pa niya, hindi raw ganoon kahalaga si Shi Luobing. Ngumisi ng masama si Mr. Yang at malamig na sinabi na si Shi Luobing ay lihim na kumapit sa isang mayamang lalaki upang bilhin ang kanyang kalayaan. Akala raw niya'y malinis at inosente ito, ngunit huwag raw nitong kalimutan, hindi pa siya kailanman pamalya sa isang target na pinagnasahan niya. Bigla niyang hinayla ang kadena na nakapulupot sa leeg ni Secretary Lee, pilit itong inilapit sa kanya habang mariing nagsalita. Ipinag-utos niyang gamitin ang 100 milyon upang ayusin ang lahat. Hindi raw mahalaga kung sinong mayamang tycoon ang kalaban, kung may manggahas na makialam sa kanyang mga tao, gagamitin niya ang pera ng mga ito upang sampilan sila sa mukha. Sa nanginginig na boses at halos hindi makahinga, agad namang sumang-ayon si Secretary Lee. Makalipas ang 2 araw, lumipat ang eksena sa film editing room. Habang pinagmamasdan ni Shi Luobing ang kanyang mga editor na abalang-abala sa pag-e-edit, hindi niya napigil ang mapangiti. Sa isip niya, bukas na ang araw ng pagpapalabas ng pelikula. Paulit-ulit na nilang sinuri ang lahat, sigurado siyang wala nang magiging problema. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok si Shaolin. Halatang balisa, malakas nitong sinabi kay Shi Luobing na may masamang balita. Agad nilang pinanood ang isang bagong lumabas na video. Sa pamagat pa lamang, bumagsak na ang dibdib ni Shi Luobing. Ang totoo kay Shi Luobing. Ibinunyag umano na gumamit daw siya ng maruruming paraan upang umangat sa industriya, inaapi ang mga baguhan, kaya raw siya isinantabi ng dati niyang kumpanya na Tianhuang Entertainment. Ngayon daw, nakahanap siya ng bagong mayamang taga-suporta at tuluyang binali ang kontrata. Sa video, may isang babaeng umiiyak-iyak habang nagsasalita. Sinasabing magkakasabay daw sila noon at mas may talento pa raw siya. Ngunit palagi raw silang minamaliit at inuutos-utusan ni Shi Luobing dahil sa makapangyarihang pamilya nito, at wala raw silang lakas ng loob na lumaban. May isa pang babae sa video, umiiyak din habang nagsasabing minsan daw ay sinadya siyang padalhan ni Shi Luobing sa malayong lugar para bumili ng ice cream, dahilan upang hindi siya makarating sa isang mahalagang audition.
Kalaunan daw, napagtanto niyang sinadya talaga iyon. Dahil sa mga paratang na iyon, nagsimulang bumuhos ang masasamang komento mula sa mga manunood, tinatawag siyang kasuklam-suklam, mapagkunwari, at pinapuna pa ang kanyang imahe bilang isang gumagawa ng inspirasyonal na pelikula. Sa mga nakikita at nababasa, biglang pinagpawisan ng malamig si Shi Luobing. Nang inag ang kanyang buong katawan habang paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung paano nangyari ang lahat ng ito. Sa gilid, nanginginig ding sinabi ni Shaolin na mas lalong lumala ang sitwasyon, dahil pati si Yan Yungying ay naglabas na ng pahayag at sumuporta bilang testigo. Sa video, hayagang nagpahayag si Yan Yungying na kaya niyang patunayan na totoo ang lahat ng sinabi ni Xiaoxi at Xiaodi. Hinikayat niya ang mga manunood na ilagay ang sarili sa kalagayan ng dalawa upang maintindihan kung gaano raw sila naghirap. Ayon sa kanya, lahat naman ay may pangarap, ngunit sa proseso ng pagtupad nito, may mga taong itinataboy gamit ang maruruming paraan. Hindi raw niya alam kung paano nila nakayanan ang lahat ng ito sa loob ng maraming taon, ngunit ang alam niya, tungkulin niyang maging matatag na sandigan ng mga ito at bigyan sila ng lakas ng loob upang ilantad ang katotohanan. Dahil sa pahayag na iyon, lalo pang uminit ang usapan online. May mga manunood na nagsabi na isa na naman daw itong masarap panooring iskandalo. May iba namang nagsabing matagal na raw nilang nararamdaman na may mali kay Shi Luobing, mabilis umangat at mabilis ding babagsak. May ilan pang tahasang nagsabi na dapat na raw itong umalis sa entertainment industry dahil isa raw itong malupit at masamang babae. Sa mga nabasa at narinig, hindi makapaniwala si Shaolin. Halatang nagulat siya habang sinasabi na bakit raw gagawin iyon ni Yan Yingying, isang top actress sa China, kampyon sa national TV ratings, tinanghal bilang Entertainment Figure of the Year noong 2020, at nanalo pa ng Best Actress Award. Dagdag pa niya, malinaw naman daw na wala silang ginawang kasalanan laban dito. Mas lalong ikinagulat niya nang mapansing maging ilang top-tier at second-tier na artista ay nag-like pa sa nasabing video. Samantala, nanginginig ang buong katawan ni Shi Luobing habang patuloy na lumalala ang sitwasyon. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang si Mr. Yan ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagtaka si Shaolin sa kanyang narinig, kaya ipinaliwanag ni Shi Luobing na noong unang pumasok sa industriya si Yan Yingying, si Mr. Yan ang nagbigay rito ng mga resources at siyang dahilan kung bakit ito sumikat. Dahil doon, malinaw raw na ang lahat ng ito ay planado ni Mr. Yan. Inamin din niyang matagal na niyang inaasahan na hindi siya basta palalampasan ni Mr. Yan, ngunit hindi niya akalain ngayon mismo nito pipiliing umatake. Dahil dito, agad niyang inutusan si Shaolin na kumuha ng pinaka-propesyonal na PR team sa lalong madaling panahon. Walang pag-aatubiling sumunod si Shaolin, ngunit sa pakikipag-usap pa lamang sa telepono, halos manginig siya sa gulat nang marinig ang singil, 20 milyong piso para sa PR fees, at wala pang kasiguraduhan kung tuluyang maaayos ang problema. Agad niyang iniharap ang tawag kay Shi Luobing, at sa kabilang linya, prank ang sinabi ng kausap na bilang mga propesyonal, kailangan nilang maging diretsahan. Masyado na raw malaki ang iskandalong ito at marami ng malalaking artista ang sangkot, kaya hindi raw pera lamang ang makakaayos ng sitwasyon. Gayunpaman, gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa kabila ng kaba at pangamba, pilit na nagpakalma si Shi Luobing at sinabi sa lalaki na ipinagkakatiwala na niya sa kanya ang lahat. Matapos ang lahat ng iyon, tahimik at malungkot na naisip ni Shi Luobing si Lin Xin. Pumasok sa isip niya ang humingi ng tulong dito, ngunit agad din niya itong itinaboy. Naisip niya na wala na rin naman siyang magagawa kundi humingi ng pera, at ayaw niyang idamay pa si Lin Xin sa problemang ito. Kailangan niyang harapin ang pagsubok na ito ng mag-isa. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot,
at laking gulat niya nang marinig ang sinabi ng kausap sa kabilang linya. Ipinakilala ng tumatawag ang sarili bilang kinatawan ng Yiku ay platform at ipinaalam na kailangang tanggalin ang kanyang pelikula. Malinaw raw na nakasaad sa kontrata na kung hindi mailalabas ang pelikula dahil sa kanya, obligado siyang magbayad ng 1 bilyong piso bilang danyos sa kontrata. Kasabay nito, halos pasiga na sinabi ni Shaolin kay Shi Luobing na tapos na ang lahat. Kapwa Tension Video at Yoko ay tuluyan ng kinansela ang kanilang mga kontrata. Hindi lamang hindi maipalalabas ang pelikula, kailangan pa nilang magbayad ng napakalaking penalty fee. Sa mga narinig na iyon, hindi na kinaya ni Shi Luobing at napaluhod siya sa sahig. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagkulong si Shi Luobing sa kanyang silid. Nakaupo siya sa sahig, lubog sa depresyon, habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi ni Shaolin. Sinabi nitong tinanggal na ang kanilang pelikula sa lahat ng platform at ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya. May mga taong gumastos daw ng malaking halaga para sa mga peking review kaya tuluyan ng bumaligtad ang opinyon ng publiko online. Dagdag pa, kalahati ng mga empleyado ng kanilang kumpanya ay nagbitiw na, at naubos na ang pera nila matapos bayaran ang lahat ng penalty sa malalaking platform. Sa sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Isang babae ang nagsalita mula sa labas at sinabing alam niyang naroon si Shi Luobing at batid din niyang desperado na ito. Ayon sa kanya, tinalikuran na raw siya ng buong mundo at wala na siyang pera. Ngunit may pagkakataon pa raw na maibibigay si Mr. Yan. Nanatiling tahimik si Shi Luobing at hindi tumugon sa sinasabi ng babae. Ngunit nagpatuloy pa rin ito, sinabing handa raw si Mr. Yan na kalimutan ang nakaraan at tanggapin siyang muli bilang artist ng Tianhuang Entertainment. Mag-aayos pa raw ito ng mga role para sa kanya. Mahal niya raw ang pag-arte, kaya dapat daw ay masaya siyang marinig ang alok na iyon. Dahil walang sagot mula sa loob, tumalikod ang babae at nagsimulang maglakad palayo. Habang papalayo, malamig nitong sinabi na wala na raw silbi si Shi Luobing ngayon. Alam naman daw nito kung ano ang gusto ni Mr. Yan, at tatawag na lamang daw ito kapag naintindihan na niya ang sitwasyon. Habang lubog sa matinding lungkot, tumingin si Shi Luobing sa kanyang cellphone at nakita ang video nila ni Lin Zin na naghalikan. Sa isip niya, kung hindi na niya maiiwasan ang kapalarang gawing laruan ng iba, mas pipiliin niyang ibigay ang kanyang pinakamahalagang bagay sa taong pinakamamahal niya. Samantala, nakabalik na si Lin Zin sa kanilang bansa. Habang naglalakad palabas ng airport, masigla niyang ibinulong, halos pakanta pa, na magpaalam na raw sa lahat ng problema at salubungin ang bagong saya, dahil sa wakas ay nakabalik na siya sa bansa at sobrang gaan ng kanyang pakiramdam. Hindi niya maiwasang maalala ang mga sandaling magkasama sila ni Wei Shuman sa yakti, magkatabi silang nakahiga matapos ang kanilang mainit at matamis na sandali. Noon, tinanong niya si Wei Shuman kung totoo bang pupunta ito sa Pilipinas upang pansamantalang magtago. Nakangiti namang tumingin sa kanya si Wei Shuman at inamin na oo, dahil kasalukuyan pa siyang hinahanap at kailangan munang hamupa ang sitwasyon bago siya muling makagalaw ng malaya. Tinanong pa siya nito kung gusto niyang sumama sa Pilipinas. Ngunit agad namang tumanggi si Lin Zin. Sinabi niyang hindi na niya kailangan, dahil pagbalik niya sa China ay wala namang hahabol sa kanya. Sa narinig na iyon, lalong humanga si Wei Shuman at may halong paghanga at kilig niyang inisip kung gaano kahanga-hanga ang lalaking kanyang kinahuhumalingan. Pagkatapos noon, muling nagpatuloy ang kanilang masayang pagsasama. Paglabas ni Lin Zin ng airport, naisip niya na basta na lang niyang binigyan si Wei Shuman ng 200 milyong Chinese yuan, at umaasa siyang hindi ito mahuhuli habang nasa Pilipinas. Habang naglalakad, biglang tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Agad niyang sinagot ang tawag at masayang binati si Shi Luobing.
Sinabi niyang napapanahon ang pagtawag nito dahil kaka-rating lang niya sa bansa. Agad namang humingi ng paumanhin si Shi Luobing sa pag-abala at nakiusap kung maaari ba siyang pumunta agad sa kanyang bahay dahil may mahalaga siyang sasabihin. Bagamat nagtaka si Lin Xin, agad pa rin siyang pumayag at sinabing pupunta siya kaagad. Ilang sandali lang, nakarating na si Lin Xin sa baba ng apartment ni Shi Luobing. Habang nakatingala, naalala niyang nasa ikatlong palapag ang silid nito, room 306. Pagkaraan ng kaunting sandali, pumasok na siya sa loob upang magpatuloy sa pag-akyat sa ikatlong palapag, ngunit sa sandaling iyon, hindi inaasahan na may isang lalaking palihim na kumuha ng litrato niya. Napansin iyon ni Lin Xin kaya mabilis siyang tumingin sa direksyon nito, ngunit agad namang tumakbo ang lalaki palayo. Mabilis siyang hinabol ni Lin Xin at binalaan itong huwag nang subukang tumakas. Sa gitna ng habulan, itinulak ng lalaki ang isang cabinet upang harangan siya, ngunit mabilis itong nakita ni Lin Xin kaya agad siyang tumalon sa gilid upang hindi mapabagal. Sa sandaling iyon, nakasakay na ang lalaki sa elevator at papasara na ang pinto. Bago tuluyang magsara, inasiran pa siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagbibigay ng gitnang daliri. Akala ng lalaki ay ligtas na siya at tuluyan ng nakatakas. Pakalma-kalma pa niyang naisip na imposibleng mahuli pa siya. Ngunit bigla siyang napahinto nang mapansin niyang may mga daliri palang nakaharang sa pintuan ng elevator, mga daliri ni Lin Xin. Sa isang iglap, malakas na binuksan ni Lin Xin ang pinto ng elevator, ang mukha'y puno ng malamig at nakakatakot na ekspresyon. Mahinahon ngunit mabigat ang boses niyang tinanong ang lalaki kung bakit pa ito tumatakbo, at iminungkahi na mag-usap na lang muna sila. Sa nakita ng lalaki, sobrang takot ang bum-alot sa kanya kaya napasigaw siya sa gulat. Makalipas ang ilang sandali, magkasama na silang naglalakad sa koridor ng ikatlong palapag. Habang sumusunod ang lalaking nanginginig pa sa takot, sinambit ni Lin Xin, tila may halong panunuya, na sa sobrang takot nito ay halos maubad na ang pantalon. Pagkatapos, direkta niyang tinanong kung totoo bang paparazzo si Zhou Wei na sumusubaybay sa sponsor ni Shi Luobing, at kung 2 araw na raw bang hindi lumalabas ng bahay si Shi Luobing. Nagulat ang lalaki sa tanong at tinanong naman si Lin Xin kung wala ba talaga siyang alam tungkol sa mainit na balitang kumakalat kamakailan. Sinabi nitong pakiramdam niya ay may malaking lihim siyang mabubunyag kaya siya pumunta roon. Sa narinig na iyon, biglang lumingon si Lin Xin sa lalaki at seryosong tinanong kung anong klaseng malaking scoop ang tinutukoy nito at hiniling na ikwento ang lahat ng nalalaman nito. At habang naglalakad sila sa pasilyo, isa-isang ikinwento ng lalaki ang buong istorya.